Manihanam, nek karamanihanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nasaan na po ba tayo? Bilang tao, idukdok mo ba ng isang hapukunching? Walang uulitin sa iyo sa tinuran, sapagkat wala ngang tinitira kung magkamisan kahit isang kataga. May pagkakataon namang may tinitira para yaw ng mabigkas, subalit hindi matandaan ang halos karamihan. Kapag ang nangungusap, ang sinasabi na ka-espiritu ng katotohanan na hindi nag-aral, hindi pinag-aralan ang kanyang sinasabi, na sinasabing hindi siya marunong at walang kaalaman, at pagkatapos ay sinabi, alam niya lahat yon, hindi ako maniniwala. Bakit? Paano mong malalaman lahat yun hindi mo nga alam ang sinasabi mo? Kaya nga, nakahanda silang paratangan, hatulan, husgahan, dahil sa kanilang hindi namamalayang pagtuturan. Ngunit, ang marurunong magsuri at nakakaalam sa pagsusuri, alam nila kung pangtao lang. Ang nangusap, alam nila kung katang-isip, alam nila kung sanlibutan na karunungan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mayroon pong binabaybay, mayroon pong tinuturan. Ito po ang dinaratal. Isang bahagi raw ng pahayag, iyong taong sa gabi ay nagliligpit na, nag-aayos na. Ayun lamang po ang tinira. Alam niyo po, isa ako doon. Sapagkat ng panahon na yon, dahil nag-aaral yung mga anak mo, naghahanap buhay ka, bago ka matulog, ayusin mo na lahat ng kanilang susuot pagka umaga, di ba? Bago ka matulog, halimbawa, eto yung mesa, yan ang silya, nakapatong dyan yung sapatos kasama yung medyas. O kung halimbawa, kasi kaya doon sinasabit para yung uniforme magkakasama na. Sinisigurado ko pong nakashine lahat yun. Nakashine. Bago ko pasuot sa anak ko. Hindi ko pinasusuot yung anak ko sa dating pagkatao ko na kaya po ngayon, pag nakikita ko yung mga apo ko, mawalang ya kayo kako Kayo hindi ko pinasuot ng ganyan ng mga sapatos. Ba't di nyo ako pakintabin? Lagi po ako may brass dati. At meron akong kiwi. Siyempre po, obligado mo yun, magulang. At kabisado po ako nang naglalaba ko Pag tiningnan ko yung mga damit nila, yung kwelyo, yung laylayan, sabi ko ba, para yatang di pinakabanlaw-banlaw. Ganyanin mukha ko para walang pumapasok na yung buhangin o kaya sinulit. Pag po halimbawa may nakita akong dumi, kahit planchado na yun, babalik ko. Papalitan ko ng uniform nila. Siyempre, nung gabi, hindi mo yun inasikasong nakitang mabuti, pag-araw. Naku, nandun na po yung init ng ulo. Ako po makasalanan. Naamin ko po yan. Ano po yung kasalanan ko? Mabutaktak ako dati Ano po yung pagbubutaktak ko? Kapag may nakita ako mali, ganyan na po ako. Bakit po? Tatawagin ko na yung nagdalaw, kabisado na po ako yun Pero salamat po, minahal niya ako kahit na ilang taon, hindi ako iniiwan. Pero yung isa po inalis ko na kasi hindi man ako mayaman na. Dati po kasi may namamalansya, may naglalaba, inalis ko na po yun at sabi ko nga sa kanya, kasi nakiusap po yung isa, sabi niya, kaya ko na rin na ako na lang magplancha. Total naman may trabaho na kasi ang isa
pinag-uusap ko po sila, nagkaintindihan sila. Sabi ko, sige, ikaw na lang, siya na lang ka ako matitira. At ikaw daw, salamat sa Diyos, magpahanggang ngayon din niya ako iniwanan kahit hindi ko inuumentuhan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sabi nga niya, napamahal na siya sa mga anak ko at mahal siya ng mga anak ko. Kaya po, maging yung mga anak kong nasa may asawa na, susunduin pa rin siya, siyang, iba na yon, sila nang magbibigay para sa kanya. Na, sabi nga po, kaya pala mainit ang ulo natin sa dating buhay natin. Kasi gusto natin sakupin lahat eh. Opo. Gusto natin sakupin natin lahat yung gawa natin. At parang wala tayong kontento sa iba, sa gawa ng iba. Parang yung ginagawa nila, mali para sa atin. Napakagaling natin. Ganyan po ugali ko sa dating ugali ko. Totoo po yan, di ako magsisinungaling. Kapag ka sinabi, hindi ko nakita, ba't ako hindi mo nakita, di mo nilaladlad. Ano? Sapagkat ang akin pong kabiyak ng puso, pag paumanhin po ninyo, wala po ako maibahagi, ito po dinadala sa akin eh. Hindi po ba kung ano yung dinadatal sa inyo, yun lang ang alam nyo? Pag po ako'y pumigil, baka sumama po loob ko eh. Ito po binabahagit, ito po kasi aral eh. Kung minsan may kasalanan tayo, ay nating aminin eh. Pero dapat po nating aminin para tayo makapagbago. Pag dati pong tiningnan ko, uniforme ng mga bata, pantalon, doble piston yan, pati pang opisina ng kabiyak ng puso, kailangan pulido yan, diretso. Yung bang pag tinindig mo, parang diretso talaga yung piston. Pag nadoble po yan, sigurado. Kasi palibasa, hindi ako gumagawa, hindi ko alam ang mahirap. Ano po? Ganyan po tayo eh. Ang alam lang natin magsalita, hindi natin nakikita yung nahihirapan nating kapwa. Para sa kanya, pulido na yun. Para sa akin, hindi pa. Kasi nga po, tayo ay parang perpekto. Hindi naman tayo perpekto. Ganyan po ang ugaling tao. Sapagkat wala tayong magaling, kundi sarili. Kapag binago ka ng Panginoon, nararamdaman mo na ngayon yung mali mo. Nakikita mo na ngayon yung pagkakamali mo. Nararamdaman mo na yun yung kapwa mo. At alam mo na yung kapaguran ng kapwa mo. Kaya hindi mo nasasabihin, ganito gawin mo, para mong dinidiktahan, diktadora ka. Tama po ba? At masyado kang perfectionist, hindi ka naman perfectong tao. Ganyan po ang ugaling tao. Halimbawa, sinabi mo yan, hindi nagawa. Hindi ba sinabi ko, nanggagalitin pa po tayo, no? Gigil na gigil pa. Hindi ba sinabi ko, ganyan ang gawin mo, ganito gawin mo? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Niloob niya pong karamputay makapagbahagi ako sa inyo upang huwag na ako magduklay sa ibang tao, kundi sarili ko. Nang panahon po na yaon, pag-araw ng Sabado, magtinda kayo, kailangan. Ikaw dyan sa tindahan, ikaw naman dito ka. May pwesto po lahat ng mga anak ko. Kahit na may kasama, hindi pwedeng walang trabaho. O ikaw, linisin mo yung kotse. Ikaw, doon ka. Ikaw, doon ka. Salamat po. Ang tawag sa akin ng mga anak ko noon, hindi po sa akin nagsusumbong, hindi sa akin lumalapit. Wala pong malapit sa aking mga anak ko noon. Malayo lahat ang mga anak ko sa akin. Mataray po kasi ako eh. Ang malapit, kanino? Sa tita nila, sa inda nila, sa inda ko po, at saka sa papa nila, kasi kusintidor po. Ano po yung kusintidor? Pag humingi sa akin, kuripot po ako eh. Ang katwiran ko, kasarap ka ako ng buhay nyo. Kami ka ako'y tubig asin kumakain na eh. Kayo meron na, hihingi pa ng iba. Hindi pwede. Pero alam nyo po, bandang huli, naalaman nila ngayon ang katotohanan. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko pong walang maliw ang Panginoon, kahit ako'y masama ugali ko, meron palang mabuting naidulot. Ano po ang maganda ngayon? Kung ano inalis sa iyo ng Diyos, alang-alang sa paglilingkod at gusto mong pagtupad, at kung ano ang ayaw ng mga anak mo noon, kapag kumilos ang Diyos, siya namang gugustuhin nila.
Sukal na sukal sa anak kong isa, talagang tumutulo luha bago magtinda. Ngayon po, kung ano yung ayaw niya, nagulat ako, ba't gusto niya yun? Dahil sinabi po ng Diyos yun eh. Unti-unti ko na pong binabaybay ngayon kung ano minisay niya sa akin noon. Lunukin mo lahat, anak. Kung ano inalis ko sa iyo, sa mga anak mo ibabahagi ko. Kung di po ako nagtibay at nilunok ko ang lahat, hindi ko po pala makikita yung pangako ng Diyos. Hindi po ako magaling at di ako nagmamagaling. Hindi pa rin po ako banal at hindi po ako matuwid. Mayroon pa rin po akong kulang kung susuriin ng Diyos. Ngunit hindi ko po alam kung ano pa yon. At inihiling ko po sa Kanya na anuman ang pagkukulang ko'y mapunuan ko pa rin. Hindi ko rin po alam kung ako'y may malabis, sapagkat parang sa sarili ko, tinutupad ko naman po kung anong gusto ng Panginoon, kahit na alam ko, bilang tao, mahirap pa rin yun. At sa bawat katuparan pong pangyayaring pinatupad niya sa buhay ko, alam niyo po ba ang hiling ko ngayon? Panginoon ko at Diyos ko, sa pinatutupad mo pong ito, sa nakikita kong ginagawa mo, pasasalamat kung walang maliw na kailan may di ka nagpabaya. Eto po ang sarili ko, nagpapaalipin ako sa iyo. Kung ano pa po ang gusto mong idagdag na gagampanan ko, yun lang pong kaya ko. Kaya pinagsisikapan ko po, pinagsusumakitan, na araw-araw makapaglingkod. Dahil, nasabi ko po sa Diyos, kung alam ka lang nila kung paano ka kumilos, pasasalamatan pa pala nila ang mga pinagdaraanan mo bilang tao. Opo, totoong-totoo po yan. Kaya kapag may nagpapabendisyon po, at may sinasabi ang Espiritu na, bendisyon ka ng bendisyon ka, ayaw mo namang magbago, huwag po kayong nagdaramdam. Sapagkat totoo po yun. Alam po kasi ng Diyos kung ano damdamin nyo eh. Alam po kasi ng Diyos kung ano isip nyo eh. Gusto nyo magbago anak nyo, kayo muna mauna. Para na sa gayon, hindi sila makapagsalita sa iyo na pangaral ka ng pangaral sa amin, ikaw naman ba't hindi ka nagbabago? Bagkos, masasabi ng anak mo, opo. At sa bandang huli, ang mga pinangangaral mo sa kanilang kinasasama ng loob sa una, kapag naabot na unawaan na nila, bandang huli tatanggapin na nila. Kaya sikapin nyo pong di baling may magalit muna sa inyo. Yan po ang habilin sa tuwina. Maliwanag po ang tinura ng Espiritu. Konstansya, wag mong alalahanin ang sasabihin sa iyo ng tao kapag pinibigkas ko sa bibig mo kung anong nararapat. Ba't ka matatakot sa kanila? Wala kang pinabibigkas, wala akong pinabibigkas ng masama, kundi lahat ay yung totoo. Ngayon, kung di nila maabot at di nila maunawaan, sila na may kasalanan at pagkukulang, hindi na ikaw. Ngunit kung hindi mo tutup din, yan po ang di nyo alam. Kapag may mensaheng pinadaratal at hindi po makatalimang mga pinag-aatasan, dito po parang may sakit kami. Hindi kami makali, hindi kami mapatag. Ngayon susuriin mo, bakit ba? Magtatanong ka, bakit? Yung pala hindi ka sumunod. Kaya nagtataka po ako sa mga binahaginan, paano silang nakakali pag hindi nakatutupad. At pagkatapos sasabihin ay, kahit naman saan, naroon ng Diyos, kahit naman saan, alam niyo po, maliwanag po ang tinukoy niya, tinuran niya. Tandaan mo, Konstansya, marami ang mga ngatwiran at magdadahilan, ngunit ikaw batid mo kung sino ako at ano ako. Kaya po kahit anong sinasabi ng tao, hindi ako nakikinig. Ibig ko sabihin, hindi ako nakikinig, hindi ako nagpapatalo sa ganong salita. Dahil alam ko, sa sarili ko, Diyos mismo ang sinusundan namin dito. Ano po ang ibig sabihin? May nagsabi nga po na, wala naman ekang alam sabihin yun, kundi yung mabuti lang, makabubuti lang sa kanya. Pero, yun ekang, hindi eka mabuti, hindi nyo sasabihin. Alam nyo po, kaya ako nagsiwalat sa aking kasalanan, sa aking kamalian. Dahil ako, kaya ko pong aminin kahit kanino ang aking kasalanan. Dahil wala naman po akong alam. Pero hindi ako magmamalinis.
Ayoko pong magmalinis. Hindi ako magmamalinis. Mas maganda na ang alam kong may kasalanan ako at kasalanan ko yon pagkatapos magsasalita akong malinis sa harapan ninyo. Hindi po. Sapagkat may mga taong nagmamalinis, nagmamapuri sa kapwa-tao, pero napakarumi naman ang puso nila. Napakarumi ng isip. Yung bang magbintang ka sa kapwa mo, hindi kasalanan? Yung bang magparatang ka sa kapwa mo, hindi kasalanan? Yung hatulan mo ba'y kapwa mo, hindi mo naman alam ang katotohanan, hindi ba kasalanan? Alin ang mas mahirap? Di ba ang magmaang-maangan? Kaya, katakataka ba? Kung ikaw na hinahatulan ay masaya, ikaw na hinuhusgahan ay masaya, at yung humahatol sa iyo, nagngingit-ngit? Hindi po. Hindi katakataka, sapagkat pawang katotohanan. Kung susundin mo ang sarili mo, talagang hindi ka makasusunod sa Diyos mo. Dahil napakasarap. Halimbawa, napakasarap ng buhay mo. Na sa dating buhay mo, wala ka namang dinadala, kundi yung alalahanin mo lang yung pamilya mo, mga anak mo. Wala kang dinadalang maraming tao, wala kang iniintinding maraming tao. Eh, ba't gugustuhin mo yun? Bakit po ginugusto ng mga gumugusto? Pinagbasihan. Dati nga, wala kang minamahal kundi mga anak mo, magulang mo, kapatid mo, asawa mo, wala kang tinatangi kundi sila. Wala kang problema sa ibang tao, wala kang iniisip sa ibang tao. Pero ba't sumasakit ang ulo mo? Ba't sumasakit ang batok mo? Ba't tumataas ang presyon mo? Bakit nang dinala mo yung hindi mo dapat dalahin, ngunit at dahil sa pagtanggap mo, dinala mo, ba't hindi ka nabibigatan? Ba't di ka nahirapan? Yaon pa lang patotoo, kasama mo ang Diyos. Ang Espiritu na sumasayo. Kaya kahit napapagod ka, walang sakit ang ulo mo, hindi sumasakit ang batok mo, nasa dating buhay mo, wala ka naman dinadala, kundi mga anak mo, walang pamilya. Kung minsan wala ka mang pamilya, isip ka ng isip, isip ka ng isip. O siulong, wag po kayo magsisinungaling. Gusto nyo po, lapitan ko. Ang wala nang iniisip, kundi anak, asawa, mga kapatid, kung magkaminsan, napakadalang, pero lagi masakit ang ulo. Gusto nyo po, lapitan ko? Pero alam nyo po, ang tunay na gamot dyan, kilalanin nyo ang Panginoon. Suko nyo sarili nyo. Tanggapin nyo siya sa buhay nyo. At aalisin niya ang kung ano-anong pumapasok sa isip nyo. Pati yung wala naman sa harapan ninyo, iniisip nyo. Pati yung wala sa harap nyo, pinagkukwentuhan nyo. Dahil, yun ang gusto ng tao. Siraan ng kapwa-tao. So, balit, kapag nasama ka na, kapag ang Espiritu niya ay taglay mo, napakakatakot na't napakahirap mo nang gawin pa yung dating si ikaw, si gawa mo. Mga mahal, huwag po kayo magagalit nawa sa binahagi ko. Ngunit, kapag kayo tumanggap, 100% po, makalalaya kayo. Tandaan po ninyo, 100% makalalaya kayo. Baka yung dating buntong-buntong hininga mo at nagkakanda payat-payat ka sa kakangit-ngit mo, payat ka man, malakas ka, at di ka na nakasibangot. Kundi, nakatawa ka na. Dahil, tama na yung misang pabendisyon. Huwag ulit-ulit. Ang gawin mo lang, ulit-ulit kang manalig, ulit-ulit kang manalangin, ulit-ulit kang magbago. Huwag yung ngayon ka lang nagbago, bukas iba na naman. Tandaan po ninyo, pag magpapabendisyon kayo, iba naman. Huwag yung yun na mula sa simula. Sa makatwid, ganito lang sikreto dyan. Kapag tinanggap nyo ang Diyos sa puso nyo, sigurado may pagdaraanan kayo. Dahil tinanggap nyo siya eh. Kung hindi nyo naman siya tinanggap hindi nyo naman lalabanan yan eh. Dahil tinanggap nyo siya, ano ba sinuko mo? Panginoon, sinusuko ko na po katarayan ko. Patawad po sa dating matapang ako. Kasi po, mainit ang ulo ko, hindi ko maabot yung kapwa ko eh. Kasi naman ang yabang niya eh. Yung pala mayabang din ako.
Hindi mo alam na mayabang ka rin, kaya pala ayaw mo magpatalo, mayabang ka rin. Nasasapawan ka lang. Ganyan po ang tao eh. Ganyan ang ugaling tao. Ngayon, nang sinuko mo na yan, eto na, yung pagsuko mo. Teka po, makababa. Sabi mo, mataray ka eh. Sinuko mo na, ayaw mo nang magtaray. Dumating ngayon ang mas mataray sa'yo. Sinita ka. Sabi sa'yo, Hug! Ano sinasabi mo? Kaya ano sinabi mo? Diyan makikita ngayon ang pagbabago mo. Yung may sinabi sa'yo. Sasagot mo. Dahil tunay ka nang nagbago. Ba't ba nagagalit ka? Ano ba naman ang nakakagalit? Alamin mo munang mabuti kung totoo kong sinabi yun. Baka naman may dagdag bawas yun. Ganon. Pagka hindi ka pa nagbabago, ano sinabi? Tara, ikapunta natin. Buhay bang Diyos? Tapang mo. Yun ang patotoo. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Ako po dati ay mapag-isip sa kapwa ko eh. Iniisip ko baka kaya galit siya. Baka kaya kung ano sinasabi sa akin. Ngayon, dumating na naman ang pagkakataon. Pumapasok sa iyo sa isip mo, ba't ginanon ka ni Pedro at ni Juan? Diyos ko, paano mong titimpian yan? Kadali pala, manalangin ka. Panginoon, alisin mo po sa isip ko ito dahil alam ko, hindi mo ako didiligan ng masama. Didiligan mo ako ng mabuti. Hahasikan mo ako ng tama, hahasikan mo ako ng makabubuti. Ang pumapasok sa'yo, naku, pinag-uusapan ka ni Pedro at ni Juan. Sasabihin ba yan ng ama mo yan? Manapa, kung may babahagi man siya, halimbawa, anak, pinabatid ko lang ito sa'yo para makaiwas ka. Ngunit, hindi para magalit ka sa kanila. Ikaw totoo ka sa kanila, tapat ka, ngunit sila naman sinungaling sa'yo. Huwag kang malayo, huwag kang malapit. Ako lapitan mo, sa akin ka lumapit. Ngunit huwag kang lalayo at huwag silang itatakwil. Sa Diyos yan, sigurado. Ngunit kapag sinabi, aba, alam mo ba Eka, si ganito, may sakit na gano'n na. Mamamatay na. Ba't pinaalam sa'yo? Gagamutin mo ba siya? Hindi mo naman gagamutin, ba't pinaalam sa'yo? Sa makatwid, hindi pala sa Diyos yun. Dahil chismosa ka, kukwento mo sa kabila. Huy, may sakit pala si gano'n na. Mamamatay na raw. Tuwan-tuwa yung pinagsabihan mo kasi gusto palang mamatay yon. Di ba nagkasala kayong dalawa? Mga mahal, isang patotoo lamang, ang Diyos ay buhay. Ang Espiritu ay tapat. Minsan, may mag-aaya sa inyo. Kagaling, napakagaling. Pero yung sarili naman niya, hindi niya kayang baguhin. Di ba sabi ng Ama, ang bulag, hindi makapag-aakay ng bulag. O halimbawa, kayong mga awit, nagpupuri kayo sa Ama, praising song, at ang sinasabi niyo pa kung minsan Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, Di na naaalala. Mali pala. Teka muna. Paano mong maalala? Wala nga sa'yo yung Espiritu. Dahil, kung ano na laman ng isip mo, gusto mo lang palang kumanta, gusto mo lang palang magpuri, pero ikaw, ayaw mo ang Ama. Bakit? Pinupuri mo siya lagi. Sinasamba mo, sabi mo, sa panalangin mo, Lord, here I am. Sabi mo sa awit mo, to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Sinabi mo yan. Pagkatapos, isang pirasong tinapay, hindi mo maiwanan. Baka nakawin.
Pagkatapos, isang pinggang kanin. Hindi mo maiwanan, baka mapanis. Pagkatapos, isang anak mo, kaya mo naman bitbitin. Sabi mo, I have left everything, ba't di mo dalhin? Mga mahal, kaya yan ang patotoo, gusto mong umawit, gusto mong kumanta, gusto mong magpuri, pero ayaw mo sa Ama. Ngayon, kung gugustuhin ninyo, kayang gawin. May paraan ang lahat. Sabi mo pa, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Ganun pala. Eh bakit? Hanggang ngayon, daing ka ng daing mahirap ka. Hanggang ngayon, daing ka ng daing may sakit ka. Nanghihina ka. Nanlalambot ka. Umawit ka naman yan. Give thanks. Salamat sa iyo, Diyos ko. Ang mahal. Katapos sabi mo, salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makayanang may pagkalo, mamahaling hiyas, ni gintong nilukop. Ang tanging alay ko, naway tanggapin mo. Ito, tanging alay mo'y tanggapin. Buhay mo, puso't kaluluwa. Paano mong sinabi yun? Puso't kaluluwa. Bakit? Nagalit lang si Pedro. Sabi mo, ayoko nang maglingkod. Siniraan ka lang ni Juan. Ayoko nang magpunta dyan. Sinisiraan ako eh. Sinabi lang sa'yo, sinungaling ka. Ang sabi mo na, bakit? Ganyan ba eka? Pare-pares naman kami lingkod. Ganyan ba eka? Anak ba eka siya ng Diyos? Mga mahal, napakaraming dapat pagnilayan. Napakaraming dapat pagbulayan. Pagkatapos, sasabihin pa, Panginoon, pinupuri kita, sinasamba kita, pasasalamatan ka. Narito ako sa'yo, nagpapagamit na totoo. Hihahain ko, ihahandog ko, lakas ko at buhay sa'yo, bilang anak mo. Pagkatapos, sabi mo, ihahandog mo, ihahain mo, lakas at tibay mo at buhay mo. Eh bakit? May nakausap ka lang. Hoy, alam mo ba? Eh bakit yun? Napagaling. Ba't ako hindi? Eh kala ko ba inaahin mo sarili mo? Eh hindi ka man napagaling ni Pedro at ni Juan. Eh di ang Diyos mo'y magpagaling sa'yo. Kung lahat lang ng pagninilay ay gagawin ng tao, mapagtatanto, kasama ko pala. At kung lahat ng tao ay gugusto ng mabuti, dahil gusto'y mapabuti, gugustuhin ng Amang mabuti. Gusto ng mabuti, ayaw tanggapin ang magpapabuti.
Gusto ng maganda, ayaw tanggapin ang magpapaganda. Gusto ng pagpapala, ayaw tanggapin ang magbibigay pagpapala. Ang gusto'y puro pagpapalain, ayaw naman sa Diyos niya. Gustong gumaling, ngunit ayaw pala ng sakripisyo. Ang gusto pala'y galing lang, kagalingan lang. Kaya't sabi ng Ama, kailan ninyo ako lubos makikilala? Kailan ninyo ako lubos madarama? Kailan ninyo ako lubos tatanggapin? Kailan ninyo ako lubos mararamdaman? Taong aking minamahal, lahat ay aking alay. Pamilya niyong mahal na ako ang nagbigay. Pahiram ko ang buhay upang sa inyo'y may magmahal. Bakit akong tagabigay, inyong nalilimutan? Binigyan ko kayo ng ikabubuhay, subalit ako ay inyong nalilimutan. Habang kayo'y nalilibang sa inyong kabuhayan, di ninyo magunitang may hihinang katawan. Binigyan ko kayo ng kaisipan, subalit bakit di ninyo ito makamtan? Nang aking aral ang siyang manahan, upang kailan pa may huwag kayong magulmihanan. Binigyan ko kayo ng pusong buhay upang pasibulin ko at buhay pagmamahal. Ang damdamin ninyo ay di maramdaman ang wagas kong pag-ibig. Bakit ang pot at galit? Binigyan ko kayo ng mga paa upang hanapin nyo kung saan kayong dako, na ako'y makikipagtipanan sa inyo upang sambahin at ako ay purihin. Kahit sa tahanan ninyo ako'y naroon, kahit sa bakuran nyo, subalit mas kailangan ko'y may dakong banal ako. Kaya't huwag ninyong sabihin ako'y kilala nyo at tinutupad, aral ko sa inyong sinasambit. Binigyan ko kayo ng mga mata upang maimulat at lubos makakita. Bakit ang minamasdan lahat ng ayaw nyo man lamang? Bakit ako ay hindi ninyo masdan sa mabuting gawa ko? Yaon ang layon ko, magamit ang mga mata. Huwag lamang sa pipiliin yung bagay at kakainin. Huwag lamang sa inyong tutunguhang nais ninyong kamtan, kundi yaong sa aking mga kabutihan. Binigyan ko kayo ng mata at tenga upang makakita't makarinig man din kayo. Bakit sa tuwina ay nagngingit-ngit sa salita ng kapwa-tao, na marapat ay salita ko ang nananahan sa inyo? Binigyan ko ng kaakmang gilingan ng inyong katawan at pakakainin ko upang babusog ko. Bakit ang katawan nyo ang malabis na ginugusto upang laging busugin nyo at kaluluwa'y nalilimutan nyo? Bakit di nyo maalala ang lahat ng ito? Katawan ninyo't kaluluwa, kapwa handugan nyo.
upang sa tuwin ay magunit aking espiritu at patuloy na ako'y manahan sa buhay nyo upang maging makabuluhan buhay ninyong aking pahiram upang maging marapat na kayo'y matawag ko mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y magliwanag, ang may pandama ay nakadama. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Oh, nagamit nyo na ba ang tenga nyo? Nagamit nyo na rin ba mata nyo? Nagamit at gagamitin nyo ba paa nyo? Nagamit nyo ba isip nyo? Mapapalad kayong gagamitin ito sa mabuti at tatahak kayo sa matuwid na landas ng katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Ay, kala ko eka, tapos na. Di pa pala eka. Ito ang pinali. Mula kay Mateo, nakapagsalita ang isang pipi, nahabag si Jesus sa mga tao. Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapat sinabi ng mga Pariseo, mayroon bang Pariseo sa inyo dyan? Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Maraming prinsipe ng demonyo. Marami ring Pariseo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Marami ang anihin, ngunit kakarampot ang mag-aani. Kaya't idalangin ninyo sa may-ari ng lupain. Alalaumbaga, napakalawak ng daigdig, napakaraming pagpapalat biyaya ng Ama, na mabubutit ikabubuti ni inuman. Mapakarami ng kanyang aral, napakarami ng hinahasik niyang binhing aral, gintong buhay, gintong aral, gintong pamumuhay. Ngunit, nakatuon, nakatitig ang tao, ang pansin nila ay sa gintong kumikinang. Mga mahal, marami pa ang mangyayari. Kung kayo ay tunay at tapat ang pananampalataya, kung ang isang pipi na inalihan ng demonyo, nakapagsalita sa pananalig at pananampalataya, sa mabubuting salita at gawa ng anak na ibinaba, kayo ba ay kaiba sa Ama? Kayo ba'y hindi ni anak? O kayo'y hindi naiba sa mga lahi ni Abraham?
sa anak na isinugo upang maging kaisa sa espiritu niya. Ang lahi ni Israel, ang lahi ni Jacob, ang lahi ni David. Mga mahal, magmithi kayong magamit. Huwag sa isang pagkakalipin sa masamang espiritu, kundi sa pagkakalipin sa mabuting espiritu, upang matuntun nyo at maunawaan kung ano ang buhay sa lupang ito, upang maramdaman ninyo kung paano kikilos ang Ama sa buhay nyo, upang mapatotohanan nyo, mahiwaga, mahimala siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Marami ang nagsisikap na maglingkod. Marami ang nagsusumakit makapaglingkod. Sapagkat, hindi maaring walang kuhanin ng Ama, hindi maaring hindi siya makakuha sa laksang bilang ng mga anak niya na tapat at totoo sa Kanya. Kaya't, noon, ngayon at magpakailanman, may magiging totoo, may magiging tapat na maglilingkod sa Kanya. Subalit, marami rin ang huwad. Buhay bang Ama? Kayo, nais nyo bang mapabilang sa nagpapakatotoo, sa nagpapakatapat? Patuloy nyong mithiin yan at patuloy nyong naisin, nasahin. Patuloy nyong kakamtin, masarap sa piling ng Espiritong Banal. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Kumusta ka na? Maraming nananalangin sa iyo, anak. Kung ang mga tapat na lingkod ay nagmimithing pagalingin ka, dapat higit ang pamilya mo. Kung ang mga binahagina ng sakripisyo ay pinagmimithiyang mapagaling ka, dapat makibahagi rin kayo. Hindi lang 2, 3, buong pamilya nyo, para makita nyo kung paano ang hiwaga ng Ama. Sapagkat kung wala pang pinangyaring gayon na kahiwagaan, wala nang maglilingkod. Sapagkat sa dakong ito, kung ang puro gamot lamang ay pilay, sipon, wala na kayo. Dahil sipon, pilay, simple. Subalit, dahil iba't iba, cancer, lupus, kailangan tiwala sa Amay, tanggapin ninyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, bulag, bingi, pipi, ang Ama. Sinong gumawa niyan? Sino gagawa niyan? Pingkaw, alipin ng masamang espiritu, walang ulirat, di makatulog. Lahat na nga, pinakita na sa dakong ito. Ngunit hindi tao nagpagaling at walang magpapagaling na tao. Kaya, ang may pandinig ay makarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Kailangan ang tao huwag katulad sa eskwelahan. You are present but mentally absent. Malayo ang tingin.
wala namang minamasdan, isip at damdamin, lumilipad pala naman, kaya't di makaramdam, di makadamang tuwiran, paano mo makikilala amang sayo'y magbibigay ng lakas, ng tibay at sigla, ng kagalakan, ng saya at buhay. Paano mo makikilalang lubos yung ama mo na tuwina'y nagmamahal sa'yo? Magnilay kayo at maghulay, magtanto kayo na tuwiran, bahaging buhay sa inyo ay alay, kaya kayong lahat magbulay-bulay. Tandaan nyo ang aking tinuturan, ilang buwan na lamang ang daratan, ika-16 na taong pagdiriwang, at kulang paga mga hain ko't handog para magtanto. Ano ang gawain na sa inyo'y tinutunguhan? Ano ang gawain na sa inyo'y alay? Ano ang gawain sa inyo'y binigay? Ano ang gawain sa inyo'y marapati? Naway suriin, katotohanan lang aking tinuturan. Baba, hindi kita bibigyan pagka hindi ka bumaba. Katotohanan lang aking binarakal, katotohanan lang aking binaybay, katotohanan lamang sa aking iniluwal. Ano sabi ko? Sabi ko, pag hindi bumaba, di ko bibigyan. Yan ang pawang katotohanan. Aking mga mahal, ganap na magnilay. Mga minamahal, magtantong tuwiran, buhay at sapi ay isa lamang, kamatay ay daratan. Pawang katotohanan, yung aking niluwal, kaya't kayong lahat ganap na magbulay, magtantong lubos sa aking niluwal, magtantong lubos sa aking dinatal, mapalad na lubusan. Ang mga nasa ay mabubuti, hahanapin yaong ama, ang nagnanasang lumigaya siya, mimitin tuwina amay kamti nila nang siyang magpasaya. Katotohanan lang aking tinuturan, katotohanan lamang aking dinatal, katotohanan lang aking binibigkas, katotohanan lang aking iniluwal. Mga minamahal, lahat ng araw may makakamtan, lahat ng araw may kaganapan, lahat ng araw kayo ay magnilay, kayo ay magkulay sa kabat. Sa bawat katuparan, aking mga mahal,
Namnamin yung tuwiran, buhay ninyo'y huwag sayangin kailanman. Pahalagahan nyo, huwag sa bagay at sa lapi lamang, kundi kayo ay maging marapat sa pananaw tuwina ng amang mahal. Sapagkat, wika ngang maliwanag, bawat araw, magkakaroon kayo ng bahagi na di nyo namamalayan, ngunit ang Ama ang nagbibigay, kaya't kayong lahat magbulay, magnilay na. Baka kayo mga gasgas. Kung minsan, hingi ka ng hingi, wala kang nakakamtan. Huwag kang humingi, sumunod ka lang sa Ama, bibigyan ka niya. Kung minsan, inis na inis ka, wala kang makita. Huwag kang mainis, pakikita niya kung ano ibibigay niya. Kung minsan, reklamo ka ng reklamo, huwag kang magreklamo, sumunod ka sa Kanya. Lahat ng nirereklamo mo, di ka man magreklamo, alam na alam niya. Buhay bang Ama? Kaya kayong lahat, kung tapat kayong tatanggap, sa una man ay mahirap, balang araw pag-usad ng pag-usad, kay gaan palang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pinakamahirap sundin ay ang salitang banal, ang kabanalan at pagpapakabanal. Pinakamahirap paniwalaan ang katotohanan, subalit kapag pinagsumakitan niyong iyay gawin, kayo rin ang makalalaya at makakamtan niyo ang tunay na paghahari, pagpapala. Pagpalain kayo. Ang alam ng taong pagpapala at gustong pagpapala, puro salapi at bagay. Magmithi kayong wag lamang sa lapit bagay, higit pa sa inyong inaasam-asam, maaring sa inyo'y kamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kung hindi ka bihasang manggitara at yung mangangantay, bihasa na, maiinis sa'yo. Sasabihin, hindi mo na na tiyempohan. Pag bihasa naman yung maggitarista at ikaw naman hindi marunong tsumempo, maiinis sa'yo yung gitarista, hindi mo na na tama. Ganyan talaga, pag di magkatama, magkatugma at magkaakma, maaaring mainis ang isa at parehas kayong mainis pagdaka. Ngunit, pag parehas na ninyong bihasa yan, magaan na pa sa inyong dalawa. Yan ang patotoo ng Ama, ang Espiritu niya at kayo. Kapag kay gaan na ninyong ginawa ang para sa Kanya, madali na para sa inyo mag-akma, magtama ang lahat ng Kanyang gawa at salita. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Masarap ba yan? Kinuha mo yata. Yan, hindi pala. Pastigim nga. Ay, kabait pala. Salamat, love niya ako. Halika na. Ito, napakabait nito. Diyos ko, napakabait. Super bait. Alam niyo po, yung alagad ko na yan huwag naman lalaki ulo niya kahit naparibot yan Ngayon po, hindi na yata ganun. Ewan ko lang. Ang hinangaan ko lang po dyan talaga yung mga anak niya, kahit na kanda, ihiga niya lang dyan sa semento, talagang bit-bit niya, maglingkod lang siya. Kahit na sinasabi sa kanya, luka-luka, kung ano-ano pinagsasabi, talagang hindi mo natigatig. Pero natigatig din pong panandalian lang naman. Medyo lumigwak. Sa pagkakaligwak naman siya rin ang naramdaman niya hindi pala tama sa buhay niya yung ginawa niya. Kaya maganda po yung ganun, Huwag kang mahiyang ibalik mo yung sarili mo pag alam mo nagkakamali ka. At
Huwag kang mahiya sa kapwa mo. Nagkasala ka, ba't mahihiya ka? Una kang mahiya sa Diyos mo. Eh, yung iba mapakita lang sa kapwa nila na hindi sila mali Pero alam naman ng Diyos kung ano nasa isip at damdamin nila Nagpapakita pa rin silang mabuti at matuwid Hindi nila alam. Kinakalaban nila yung Diyos nila. Tama po ba? Kaya mas maganda na yung, ano ba? Kung pinagtawanan mo ako, magbabalik loob ako sa Diyos ko, ano ba? Mahalaga, ang Diyos ko mag-aaliw sa akin, ang Diyos ko magpapasaya sa akin, ang Diyos ko kukup-kup sa akin. Ikaw ba mabubuhay mo ako? Hindi. Diba? Dapat ganun. Huwag tao intindihin pag gusto mong magbago. Huwag tao yung intindihin pag gusto mong magbagong buhay. Ang intindihin mo yung Diyos mo. Ano ba? Huli ka nga mabait. Kaya, napakabait niyan. Ayaw niya ng magkaanak. Sabi sa kanya, ayaw mong magkaanak lalaki, ayan. Ayan, lalaki. Lalaki nga. Kaya kabait, napakabait. Napakabait po niyan. Kaya sabi ko nga, pag pinaglaban mo ang Diyos, paglalaban ka rin niya. Totoo po yun. Alam niya makasalanan ka Alam niya may kasalanan ka. Ngunit sa kasalanan mo, nagsisikap kang magsisi, nagsisikap kang magbago, magsisikap kang magbalik loob. Aba, itutuwid ka rin niya. Hindi naman pwede yung nagsisikap ka sa lahat ng pagsisikap na gusto mo para sa kanya. Sinusunod mo siya, pagkatapos pinababayaan ka, hindi na ako maglilingkod. Tama ba? Kaya, dahil mabait siya at mabuti siya, kunin mo yun, baka langgamin. Yung tapon mo sa labas. Huwag mo susubo. Yun. O, dali, mabait yan O, tamo. May Diyos po yan. May sinasanto yan. Alam niyo po, maganda sa bata may kinatatakutan Pag walang kinatatakutan, ako, Diyos ko, nanluluwa na mata mo. Hindi ka pa pinapansin. Ano po? Kaya ako minsan, ano mo ibig sabihin? Dapat po tayo may kinatatakutan Dapat po may kinatatakutan tayo. Isa lang. Siya lang ang katakutan nyo. Sapat na. Labis pa. Sapat nang lumigaya ka. Labis pa ang ibibigay niya. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Tandaan po ninyo yan. Siya lang ang katakutan mo. Matakot ka sa Kanya. Sapagkat alam mo, nailagay ka sa sinapupunan ng iyong ina, nabuo ka niya, dugo ka lamang. Pagkatapos nabuhay ka, binaba ka sa mundong ito, niluwal ka sa ina mo. At ngayon tao ka, mas sutil-sutil ka, di ka ba nahiya sa Kanya? Buhay ba ang Diyos? Kaya, siya lang sapat na. Siya lang. Siya lang ang pagtiwalaan mo, siya lang ang paniwalaan mo, siya lang ang tanggapin mo, siya lang ang katakutan mo, siya lang ang kahiyan mo, siya lang ang sambahin mo, siya lang ang buong buhay mo, siya lang. Tandaan mo, siya lang. Wala siyang katapat, wala siyang kapantay. Ngunit, kung pahihigit mo siya sa iba, nako, pag siningil ka, walang katapat din na dusa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo lahat, siya lang. Tanging ikaw lamang. Sabihin nyo nga po, Ama, sa pamamagitan ng anak mong si Kristo, at sa patnubay ng iyong Espiritu, manahan ka sa buhay ko, sampunang mga pamilya ko, na mga minamahal ko sa buhay na pahiram mo, mangunak at maghari sa amin, kami po yung kaawat kahabagan, sapagkat alam namin, tapat kang lumingat, matwid ka sa lahat. Amen. Yun lang sapat na. Kesa naman nagdumali kang nagluhod-luhod pagkatapos pagtindig mo galit ka. Tama po ba? Kesa naman nagmamadali ka, sisimba ako. Pagdating mo sa simbahan, may nakasarap ka. Hoy Mare, si ano ba dahil ka? Aroy! Nag-homiling ka sa lukuyan, kaya sabi, wala kang kwenta yung sinabi ni Father. Paano niyang maintindihan? Wala naman siya naintindihan. Ang pinakinggan niya yung chit-chit ng kapwa niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eka, ayoko yung pari na yan. Kaya ako'y magdadasal lang.
Eh bakit? Ikaw ba gusto ka ng Diyos mo? Palahatol ka, palahusga ka. Eh kung ayaw mo yung lingkod, ikaw din ayaw ka. Hindi ka na naglilingkod, palahatol ka pa. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, ang tao, kung nagsisikap, nagsusumakit na makapaglingkod sa kabilaman ng kanyang mga kasalanan, aba, napagtatakpan niya dahil sa kanyang konsyensya na baka isang araw ay mabuksan na ang mabuhay ng pag-ibig ng Ama, aba isang araw baka kay buti-buti niya. Ede, ikaw na mapanghatol, mapanghusga, kailan ka kaya makalalaya? Wala ka nang ginawa kundi tumitig sa iyong kapwa. Sabi, magli-lipstick muna bago. Pinaganda pa labi, yung pala magchichismis ma. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya, dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at maggulay, magtanton at tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila sang walang kapantay, paghahari niya'y tapat kanino man. Mapagharian ka ng lobosan, nang maramdaman mong ika'y mahal na mahal. Tanggapin mo sa iyong buhay, may Diyos Ama kang nagmamasid lamang. Kitang-kita niya bawat iyong galaw, dinig na dinig bawat tinuturan. Laban ng isip mo'y nababasa niya iyan, laman ng puso mo'y damang-dama niya iyan. Kaya't iyalay mo, ihandog sa Kanya, buo mong pagkatao at kaluluwa. Siyang sa iyo'y mangunguna, paghaharian ka, pupuspusin ka ng unawa, banal ng salita, sa iyong diwa'y mananahangganap. Kaya't itong sikapin mong gawin, taong Kanyang minamahal, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Subukan yung may nararamdaman, at sa inyong nararamdaman, magulo pa isip nyo, may galit pa kayo, at kayo pa ay magmumukmok. Naku, hindi tatagal buhay nyo pag na kayo magpagamot. Tinakot pa eka tayo. Hindi ko kayo tinatakot. Nagsasabi akong matuwid. Eh may nararamdaman ka na, no? Galit na galit ka pa. Isip ka pa ng isip. Tamad ka pang tamad manalangin. Tamad-tamad ka pang magsalita ng mabuti. Tamad na tamad ka pang mag-aral ng salitang banal. Eh anong mangyayari? De patay ang pananampalataya, pati buhay mo'y patay. Buhay ba ang Diyos? Oh, tama ba? Totoo ba? Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Eh, nasaan ba ka ang Diyos? Aba, sige nga, huminga ka. Hinga. Eh, nasaan ba Diyos mo? Turo mo ako nasaan. Ay, salamat. Pag-uwi mo sana, masaya ka. Ano? Kaya sa inyong lahat. Ayan, ano nga bang pangalan mo, anak? Ano nga ang pangalan mo? Justin. Justin, lumalakas-lakas na yata boses mo, no? Nakatulog ka ba? Nakatulog ka na. Nananalig ka bang gagaling? Ayan. Sabi mo nga, Jesus! Ako'y nananalig sa'yo. Uy, malakas na! Buhay ba ang Diyos? Saka, sabi mo nga, Jesus! Ganyan mo kamay. Jesus! Kamay, dali. Jesus! Taas natin. Jesus! Pananalig ko'y
Gagaling ako. Amen! Ayan. Buhay ba ang Diyos? Pag ikaw ay may kasama, dalawa, sabi ng isa, halika dito, tumawid ka, Eka, tumawid ka. Hindi ka ako marunong lumangoy paano akong tatawid, kalalim yata. Ang sabi sa'yo, huwag kang matakot, di kita pababayaan. Huwag kang matakot, di kita pababayaan. Sabi naman ng isa, tumawid ka, Eka, tumawid ka. Tutulak, Eka, kita dyan Susunod ka ba? Hindi. Sapagkat gusto kanyang mamatay. Ngunit yung nagpapatawid sa'yo, sabi niya, di kita pababayaan, di kita pababayaan. Abay, sumama ka. Sigurado ililigtas ka niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya pipiliin nyo yung nagsasama sa inyo. Baka binubulid ka sa kagustuhan lang niyang magpasikat sa kapwa niya. Marami akong naaakay, siya naman di naaakay. Buhay ba ang Diyos? Kailangan kayo munang maakay ng Ama at yung naaakay ninyo, maakay nyo sa Kanya. Ay, Eka, luka-lukaya nga po kutsi na yan, ba't teka? Dinidiretso lang yung guhit ni Re. Baka lumagpas, maldatalabit. Ayan. Diretsuhin nyo yung mahirap na daang tahakin. Sapagkat kapag pinilit yung doon dumaan, sigurado makikita nyo yung liwanag at kaliwanagan. Ngunit ayaw nyo, maliit kasi, dito na lang ako dadaan. Maluwang na pintuan, mahirap. Pagdating doon, kapahamakan. Makipot na pintuan, sikapin yung pasukin yan hanggang kayo'y makarating sa kalwalatian. Buhay na walang hanggan, sasapiting tuwiran. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kahirap Eka unawain mga pinagsasabi mo na yun, Apo Kunching. Bakit? Bakit ka nahihirapan? Kapag sarili mong isip ang nag-unawa, hirap na hirap ka sadya. Ba't mo isipin ang isipin yan? Hilingin mo sa Ama, paunawa niya sa'yo. Espiritu niya kay gaan para pa unawa ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eka, ano nga pinagsasabi-sabi ng kunching-kunching na yan? Maniwala, Eka, kayo sa Kanya. Bakit? Inaano ka ba ni Kunche? Paapo-apo, Eka, kayo. Bakit? Inano ka ng apo mo? Hindi mo ba alam, ikaw ang bumubuhay? Ay, paano Eka akong bumubuhay? Alam mo palang hindi ikaw, ba't tinaano mo yung apo-apo ko? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hindi na Eka natapos, kahaba naman. Kasi nagmamadali ka, kaya hinahabaan ko. Buhay ba ang Diyos? Sabihin mo, tama na po sana, tama na po sana. Kahaba-haba naman, lalo tayong magtatagal niyan. Tandaan ninyo, mahaba ang lalakbayin at maiksi, pantay lamang kapag matwid mong tinatakay, Diyos ang katotohanan ng kasama mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapag kayo nagtungo rito, huwag nyo iniisip yung iniiwanan nyo. Huwag nyo inaalala yung gagawin nyo. Huwag nyo iisipin yung si Pedro at si Juan. Dahil hindi ninyo makakamtan kung anong hinahanap nyo. Dahil nandito kayo, lumilipad ang isip nyo sa mga iniwanan nyo, tiniisip nyo. Isipin nyo muna yung Ama nyo. Para siyang iniisip nyo, siyang magbahagi ng mabuti, maganda sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Eka, katagal. Tagal-eka na yan, pukunching na yan, katagal. Ba't pumunta ka rito? Hindi, umuwi ka na. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kapag tutungo kayo sa salitang banal, na pakikinggan ninyo ay dakong pagiging kabanalan. Kailangan, sabi nga ng banal na aklat, kung kayo ay papasok sa dambana, iwanan nyo muna lahat ng inyong kagulumihanan. At kung may kagalit kayo, tunguhan nyo muna at makipagbati kayo upang kayo humarap na maligaya, masaya, payapa isip nyo, mabuti loob nyo. Naririto kayo kung ano-ano iniisip nyo. Tapos gusto nyo gumaling. Tapos gusto nyo pagpalain. Tapos gusto nyo makalaya. Anong gusto nyo? Pera? Kagalingan?
bagay? Hindi pala yun. Hindi pala yung ama ang gusto nyo. Yun pala ang gusto nyo. Pera, bagay, kagalingan. Kaya kapag nagaganito na ang tao, nagaganon pa ang tao, nagaganyan, ano po yun? Nasisitsit na. Sinisiraan. Pinagtatawanan. Kinukutya. Ayaw na. Dahil gusto pala pera, bagay, at kagalingan para lagi siyang namamayagpag. Nakapagmamagaling, nakapagyayabang, nakapagmamataas, nakapagmamapuri. Dapat kung magkamisan, mithiin nyo namang bumaba at magpakababa, magkaroon ng wala at magkakaroon ng meron. Ano iyon? Yung walang kasalanan at maraming pagpapala. Isa lang ang may taglay nun, Diyos Ama, ninyong lahat. Pagpalain kayo, tayo na. Mahaba na, uwian na. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag yung kamti ng liwanag na totoo, upang sa isip at damdamin maghari amang totoo at anak na binaba para sa buhay nyo. Espiritu Santo, gabayan kayo. Kayong tubig.